Lahat tayo ay naranasan na yan. Babangon ka, titingin sa salamin pagkatapos maligo. Ang buhok ay maayos na nakalagsay. Ang liwanag ay pumapasok sa bintana sa tamang anggulo. At maiisip mo, wow, ang ganda ko ngayon. Ning-iti ka, gagaan ang pakiramdam mo, at kukuha pa ng selfie para i-immortalize ang sandali. Ngunit doon mangyayari ang sakuna. Bubuksan mo ang larawan at ang makikita mo ay isang bersyong depermadong, kakaiba, hindi makilalang sarili mo. Ang ilong ay tila mas malaki. Ang muka ay mas malapad. Ang ekspresyon ay matigas. At tatanungin mo ang sarili mo, paano ito naging posible? Nagsisinungaling ba sa akin ang salamin? O ang kamera ba ang may sabuatan laban sa akin? Kung naramdaman mo na kailanman na mayroon kang dalawang bersyon, ang sa salamin na gusto mo at ang sa mga larawan na kinasusuklaman mo, hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong tao sa buong mundo ang nagtatanong ng parehong bagay. At ang sagot, tulad ng madalas mangyari, ay isang kamangha-manghang timpla ng pisika, psikolohiya, at isang maliit na mental trick na ginagawa ng iyong utak araw-araw nang hindi mo nalalaman. Ang salamin at ang utak, ang pagbuo ng isang maling imahe. Upang maunawaan kung bakit mas gusto natin ang ating sarili sa salamin, kailangan muna nating maunawaan kung paano gumagana ang relasyon sa pagitan ng ating mga mata, ating utak, at ang mapagnilay na ibabaw na tinatawag nating salamin. Hindi ito isang neutral na relasyon. Hindi ito isang simpleng usapin ng kung ano ang nakikita mo ay yun na. Kapag tumitingin ka sa salamin, hindi mo nakikita ang iyong tunay na muka. Nakikita mo ang isang baligtad na bersyon ng iyong muka. Binabaligtad ng salamin ang imahe ng pahalang. Ang nasa kaliwa mo ay lumilitaw sa kanan sa refleksyon. Nangangahulugan ito na ang hati ng iyong buhok, ang lunas sa iyong kanang pisngi, ang hugis ng iyong kaliwang kilay, lahat ay nagkapalit. At dito darating ang mahalaga. Sanay ka sa bersyong iyon. Ilang taon mo na itong nakikita? Tuwing umaga? Tuwing gabi? Tuwing dadaan ka sa harap ng isang bintana ng tindahan? Itinatala ng iyong utak ang baligtad na imaheng iyon at isinisinop ito bilang ikaw. Ito ay nagiging pamilyar, komportable, maging kaakit-akit. Ang iyong utak ay lumika ng isang mental na modelo ng iyong muka batay sa refleksyong iyon. Kapag nakikita ka ng isang tao ng personal, hindi nila nakikita ang bersyong iyon. Nakikita ka nila ng direkta, ng walang pagbabaligtad. At kapag nakikita mo ang iyong sarili sa isang litrato, nakikita ka rin nila ng walang pagbabaligtad. Dahil kinukuha ng kamera ang realidad kung ano ito, hindi kung paano ito ibinabalik ng salamin. Bigla, ang iyong utak ay humaharap sa isang imahe na hindi tumutugma sa modelong binuo nito sa loob ng maraming taon. Ang mukha ay baligtad sa inaasahan mo. At ang anumang naiiba, kahit minimal, ay may tendensyang magmukhang kakaiba, hindi komportable, maging pangit sa atin. Mayroong isang klasikong eksperimento na nagpapatunay nito. Kung kukuha ka ng isang larawan mo at babaligtarin ito ng pahalang gamit ang isang programa sa pag-edit, bigla itong magmumukhang mas natural sa iyo. Sa kabilang banda, kung ipakikita mo ang baligtad na larawang iyon sa isang kaibigan, magmumukha itong kakaiba sa kanya dahil sanay siyang makita ka ng tama. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang bersyon mo sa kanilang ulo. Ang distorsyon ng lente, kung bakit hindi nakikita ng mga kamera ang tulad ng mata. Ngunit ang pagbabaligtad ay hindi lamang ang problema. Mayroong technical na salik na gumaganap laban sa atin. Ang mga lente ng kamera ay hindi gumagana ng katulad ng ating mga mata. Ang mata ng tao
ay may komplikadong saklaw ng paningin na may gitnang bahagi ng mataas na definisyon, ang fovea, at isang mas malabong paligid. Pinagsasama ng ating otak ang impormasyon mula sa parehong mga mata upang lumika ng isang imaheng may 3 dimensyon at natural. Ang mga kamera sa kabilang banda ay may iisang lente lamang at kinukuha ang buong eksena ng may parehong definisyon. Ngunit ang pinakamalalang problema ay ang distansyang fokal. Ang mga kamera ng mga mobile phone ay madalas na may mga lente na wide angle, lalo na ang mga nasa harap, ang mga ginagamit natin para sa mga selfie. Ang wide angle ay may isang hindi komportabling katangian. Inilalapit nito ang mga bagay na nasa gitna ng imahe at bahagyang diniporma ang mga gilid. Ito ay tinatawag na distorsyong bariles. Kapag nag-selfie ka, ang iyong muka ay sumasakop sa malaking bahagi ng frame. Ang ilong, dahil mas malapit sa kamera kaysa sa ibang bahagi ng muka, ay nagmumukhang bahagyang pinalaki. Ang mga tainga, dahil mas malayo, ay nagmumukhang bahagyang pinaliit. Ang resulta ay isang bersyon ng iyong sarili na may mga katangiyang banayad, ngunit kapansin-pansing magkaiba. Ang ilong ay tila mas malaki, ang mukha ay mas malapad, ang mga katangian ay hindi proporsyonado. Sa kabilang banda, kapag tumitingin ka sa salamin, ang distansya ay pare-pareho. Ang iyong mukha ay nasa parehong distansya mula sa iyong mga mata sa lahat ng punto nito. At ang binokular na paningin ng iyong dalawang mata ay lumilika ng isang imaheng may 3 dimensyon na mas tapat sa realidad. Kaya naman ibinabalik sa iyo ng salamin ang isang imahe na mas katulad ng nakikita ng iba kapag tumitingin sila sa iyo ng personal, bagaman baliktad. Ang liwanag at ang anggulo, ang hindi nakikitang makeup ng salamin. Isa pang salik na bihirang nating isaalang-alang ay ang pag-iilaw. Sa banyo, sa harap ng salamin, karaniwan ay mayroon tayong ilaw mula sa itaas. Kung minsan ay malambot, kung minsan ay nagkakalat. Ngunit higit sa lahat, mayroon tayong kakayahang gumalaw na maghanap ng anggulo na pinakapumapabor sa atin. Nang hindi sinasadya, bahagya nating iniikot ang ulo, itinitingin ang baba, hinahanap ang liwanag na nagtatago ng mga eye bags o nagpapatanyag ng mga cheekbones. Ito ay isang otomatikong proseso, halos madali yan. Sa isang litrato, ang anggulong iyon ay pinipili ng kamera o pinipili mo sa loob ng isang bahagi ng segundo nang walang oras para sa mga pinong pagsasaayos. At ang flash, kung meron man, ay nagpapatag ng mga katangian, nag-aalis ng mga anino, lumilika ng isang imahe na walang lalim, na nagtatampok ng mga imperpeksyon na ng personal ay halos hindi napapansin. Ang natural na liwanag ng salamin na sinamahan ng iyong kakayahan sa pagsasaayos sa real time ay nagbibigay sa iyo ng pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Ipinapako ka ng kamera sa isang sandali, madalas sa pinakamasamang anggulo, sa pinakamasamang liwanag, at sa pinakamatigas na ekspresyon. Ngunit meron pang iba. Dahil hindi lahat ay pisika at optika. Merong malalim na psikolohikal na bahagi, isang bitag ng isip na nagpapapabor sa atin sa imahe ng salamin, bagaman ito ay mas hindi totoo kaysa sa litrato. At ang bitag na iyon ay may kaugnayan sa kontrol, sa pagiging pamilyar, at sa isang phenomenon na tinatawag na mera exposition. Ngayon ay matutuklasan natin kung paano tayo niloloko ng ating isipan upang ipadama sa atin na mas gwapo tayo kaysa sa kung ano tayo.
at kung bakit ang mga litrato, sa kabila ng lahat, ay maaaring nagsasabi sa atin ng katotohanan. Ang epekto ng mera eksposisyon. Mas gusto natin ang pamilyar. Ang psikolohiya ay may isang konseptong pinag-aralan ng mabuti na tinatawag na epekto ng mera eksposisyon. Sa madaling salita, sinasabi nito na ang mga tao ay nagkakaroon ng kagustuhan sa mga bagay dahil lamang pamilyar sila sa mga ito. Habang mas nakikita natin ang isang bagay, mas gusto natin ito, bagaman walang anumang objetibong dahilan para doon. Ito ay perpektong nailalapat sa ating imahe sa salamin. Nakita mo na ang baligtad na bersyong iyon ng iyong mukha ng libo-libo, milyon-milyong beses sa buong buhay mo. Ito ang pinakapamilyar na imahe para sa iyo. Ang iniuugnay mo sa iyong identidad, sa iyong pinakamatalik na sarili. Kaya gusto mo ito. Kaya para sa iyo ay ito ang tama. Kapag nakakakita ka ng isang larawan mo, nakakakita ka ng isang bersyon na mas madalang mong nakita. Sa istatistika, ito ay isang kakaibang imahe para sa iyong utak. At ang kakaiba, ang hindi pamilyar, ay may tendensyang magdulot ng pagtangi o kawalan ng ginhawa. Hindi sa ang larawan ay objetibong mas masama. Ito ay dahil hindi ka sanay dito. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang ating mga kaibigan at pamilya na nakikita tayo ng tama sa lahat ng oras ay mas gusto ang ating mga normal na larawan kaysa sa mga baligtad. Para sa kanila, ang larawan ay pamilyar. Para sa atin, ito ang kakaiba. Ang bawat isa ay mas gusto ang bersyong nakasanayan nila. Ang pose at ang kontrol. Sinusunod ka ng salamin, hinuhusgahan ka ng larawan. May isa pang mahalagang psikolohikal na salik, ang kontrol. Sa harap ng salamin, meron kang ganap na kontrol sa iyong imahe. Maari mong itagilid ang ulo, ngumiti sa iba't ibang paraan, hanapin ang iyong pinakamahusay na anggulo, mag-ensayo ng mga ekspresyon. Ito ay isang walang hanggang ensayo, ng walang mga kahihinatnan, ng walang mga saksi. Walang humuhusga sa iyo. Maaari kang maglaan ng lahat ng oras na gusto mo hanggang sa mahanap mo ang perpektong anggulo. Sa harap ng kamera, lalo na kung hindi ka isang professional na modelo, ang sitwasyon ay naiiba. Merong presyon, bagaman bahagya lamang. Alam mo ng imaheng iyon ay mananatiling nakapako, na makikita ito ng iba, na ito ay magiging isang permanenteng tala kung paano ka nagmukha sa sandaling iyon. Ang presyong iyon ay nagdudulot ng katigasan, mga pilit na postura, mga peking ngiti. Kinukuha ng kamera hindi lamang ang iyong imahe, kundi pati na rin ang iyong kawalan ng ginhawa. Bukod dito, ang kamera ay kumukuha sa loob ng isang bahagi ng segundo. Walang oras para sa mga pinong pagsasaayos. Kung ano ang lumabas, yun na. Ang salamin, sa kabilang banda, ay nagbibigay sa iyo ng feedback sa real time. Maaari mong itama habang ginagawa. Ito ay tulad ng pagsasalita sa harap ng isang salamin. Maaari mong iensayo ang talumpati hanggang sa tumunog itong natural. Ang kamera ay tulad ng isang kausap na nakikinig lamang sa unang kuha. Ang persepisyon ng paggalaw laban sa sandaling nakapako. Ang ating utak ay idinisenyo upang iproseso ang paggalaw at ang pagiging tatlong dimensyon. Kapag nakikita mo ang isang tao ng personal, ang iyong utak ay tumatanggap ng patuloy na daloy ng visual na impormasyon. Maliliit na kilos, pagbabago ng ekspresyon, ang paraan ng paggalaw ng liwanag sa balat habang iniikot ang ulo. Ang lahat ng iyon ay nagaambag sa isang dinamiko at komplikadong persepsyon. Sa salamin, kahit nakatigil ka,
mayroong mga micro-movement. Kumukurap ka, humihinga ka, bahagya kang yumuyugjog. Pinoproseso ng iyong utak ang lahat ng yon at bumubuo ng isang buhay na imahe. Sa isang larawan, ang lahat ng yon ay nawawala. Isang solong sandaling nakapako nang walang konteksto ng paggalaw, nang walang karagdagang impormasyon na ginagamit ng utak upang palambutin ang mga imperpeksyon. Ang isang larawan ay maaring kumuha ng eksaktong sandali kung kailan nakapikit ang iyong mga mata. Ang bibig ay nasa isang kakaibang posisyon. Ang liwanag ay lumilika ng isang kakila-kilabot na anino. Sa paggalaw, ang mga micro-instancy na yon ay lumilipas ng hindi napapansin. Sa isang larawan, ang mga ito ay nananatiling nakatala magpakailanman. Ang hindi komportableng katotohanan. Alin sa dalawang ikaw? Dumating tayo sa tanong na nagkakahalaga ng 1,000,000. Alin ang tunay na imahe? Ang sa salamin o ang sa larawan? Sa technical na paraan, ang larawan ay mas objektibo. Hindi binabaligtad ng kamera ang imahe. Kinukuha ka nito tulad ng nakikita ka ng iba. Ang iyong kanang bahagi ay talagang nasa kanan. Ang iyong ilong ay talagang nasa gitna. Ang larawan ay, sa puntong iyon, mas totoo kaysa sa salamin. Ngunit ang larawan ay meron ding mga distorsyon nito. Ang lente, ang pag-iilaw, ang anggulo, ang sandaling nakapako. Ang isang larawan ay maaring maging kasing mapanlinlang ng isang salamin, sa kabilang direksyon lamang. Ang katotohanan ay wala sa dalawa ang ganap na tapat. Ang imahe na meron ng iba tungkol sa iyo ay isang komplikadong konstruksyon na pinagsasama ang nakikita nila ng personal, sa paggalaw, sa 3 dimensyon na may iba't ibang mga ilaw, sa nakikita nila sa mga larawan. Ito ay isang timpla. At bukod dito, naroon ang katotohanan na hindi mo kailanman nakikita ang sarili mo tulad ng nakikita ka ng iba. Ito ay isang pisikal na imposibilidad. Ang iyong mga mata ay nasa iyong muka, hindi sa labas nito. Ang tanging paraan upang lumapit ay sa pamamagitan ng mga larawan at video. At tanggapin na ang bersyong iyon, bagaman kakaiba, ay ikaw din. Kaya sa susunod na maramdaman mong pinagtaksilan ka ng isang larawan, huminga ng malalim. Hindi ito isang konspirasyon. Hindi sa mas pangit ka kaysa sa inaakala mo. Ito ay isang kombinasyon ng mga salik. Ang pagbabaligtad ng salamin na nakasanayan mo, ang distorsyon ng mga wide-angle na lente, ang malupit na pag-ilaw, ang malas na anggulo, ang sandaling nakapako, at ang kawalan ng kontrol na meron ka sa imahe. Ipinapakita sa iyo ng salamin ang isang baligtad at dinamikong bersyon, kung saan nakalika ka ng isang bono ng pagiging pamilyar. Ipinapakita sa iyo ng larawan ang isang direkta at estatikong bersyon, nakakaiba sa iyo. Parehong ikaw ang mga ito, ngunit wala sa kanila ang buong ikaw. Ang pagtanggap dito ay may epektong nagpapalaya. Nangangahulugan ito na hindi ka kasing gwapo ng inaakala mo sa salamin. Ngunit hindi rin kasing pangit ng minsan mong hitsura sa mga larawan. Ikaw ay nasa gitna, isang komplikado at nagbabagong nilalang na hindi maaring ikulong sa isang solong imahe. At marahil iyon ang pinakamahalagang aral. Ang ating pagkahumaling sa imahe, sa perpektong selfie, sa larawan na magbibigay sa atin ng katarungan, ay nakakalimot na ang tunay na kagandahan ay nasa paggalaw, sa nagbabagong ekspresyon, sa buhay na hindi maaring mapako sa isang sandali. Sa susunod na may magsabi sa iyo na hindi ka maganda sa mga larawan, sagutin mo siya ng may ngiti. Hindi ako yan. Ang kamera yan. Ako iyong nasa salamin. At pareho ninyong malalaman
na merong katotohanan at merong kasinungalingan sa pahayag na iyon, tulad sa lahat ng bagay na pantao.